Umaalingasaw ang masangsang na amoy sa loob ng isang tahanan sa Kawit, Cavite. Noong una ay hindi ito agad binigyang pansin ng magkakapitbahay, subalit ang amoy ay palala ng palala sa paglipas ng mga araw, kaya naisipan na nilang tingnan kung saan nanggagaling ang mabahong amoy na tila nabubulok na hayop. Sa labas pa lang ng naturang bahay ay amoy na ito at nang pasukin nila ito, tumambad sa kanila ang nabubulok na bangkay ng isang babae at 2 lalaki. Ang mga bangkay ay tadtad ng tama ng patalim sa katawan, naka-duct tape ang mga bibig at halos maligo sa sarili nilang dugo. Tila malalim ang galit ng taong gumawa ng krimen base sa tindi ng tama ng mga biktima. Sino-sino ang mga biktimang ito? Ano nga kaya ang tunay na motibo sa pagkakapaslang sa kanila? Sino o sino-sino ang may gawa ng karumal-dumal na pagpaslang sa 3 biktima sa loob mismo ng sarili nilang tahanan? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito sa Kawit, Cavite. Ados ng Pebrero taong 2011, isang tawag ang natanggap ng Kawit, Cavite Police tungkol sa 3 bangkay na natagpuan sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Barangay Tramo, Bantayan, Binakayan, Kawit, Cavite. Agad na rumesponde ang mga pulis sa naturang lugar at doon nga ay natagpuan nila ang 3 biktima na nakahandusay sa sahig at naliligo sa sarili nilang dugo. Tadtad sila ng saksak sa katawan at noon ay nasa stage of decomposition na ang kanilang mga bangkay. Ang mga biktima ay kinilalang sina Christy Saromo, 36 anyos, ang live-in partner nitong si Edgar Cerida at pamangkin na si Dennis Panganiban. Ayon sa investigador ng kaso, nakatanggap sila ng tawag mula sa tiyahin ng biktimang si Christy na si Leticia Solis. Ayon kay Aling Leticia, nagtungo siya noong 2 ng Pebrero sa tahanan ng kanyang pamangkin dahil 3 araw na itong hindi sumasagot sa kanyang tawag at text at ilang araw na rin niya itong hindi nakikita. Paglapit pa lamang niya sa gate, amoy na niya ang tila nabubulok na karne, kaya doon pa lang ay tila kinukutuban na siya ng hindi maganda. Nakailang ulit siya ng katok sa pinto, subalit walang sumasagot. Doon na siya nagdesisyong tumawag ng mga pulis para pasukin na ng puwersahan ang bahay ng kanyang pamangkin. Nang pasukin na ito ng mga pulis, isang karumal-dumal na eksena ng krimen ang tumambad sa kanila. Kulob na kulob ang bahay kaya matinding-matindi ang amoy gawa ng mga nabubulok na bangkay. Sa loob ng silid ay natagpuan ang magkasintahang sina Christy at Edgar, samantalang sa CR natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng pamangking si Dennis. Nakahandusay sa sahig ang mga biktima at nakatali ng straw ang kanilang mga kamay. Naka-duct tape ang kanilang mga bibig. Lahat sila ay puro tama ng patalim at ang babae ay may tama pa ng kutsilyo sa leeg. Ayon sa inisyal na investigasyon sa kaso, tinitingnan ng mga pulis ang isang anggulo bilang motibo sa krimen ay ang negosyong lending o pagpapautang ni Christy. Hindi rin nila isinantabi ang anggulong pagnanakaw dahil tila niransak ng mga suspect ang loob ng bahay. Napakagulo ng loob at halos naitaob lahat ang kanilang mga gamit. Ganun pa man, kahit natukoy pa nila ang posibleng motibo, hirap ang mga pulis na tukuyin ang mga suspect dahil walang nakakita sa mga pangyayari. Sa pagulong ng investigasyon, natagpuan ng mga otoridad ang isang logbook malapit sa katawan ni Christy habang ang isang ballpen ay hawak pa nito. Nang usisain ng mga pulis ang laman ng logbook, napansin nila ang mga salitang "withdraw ako" na ipinapalagay ng mga pulis na isinulat ni Christy habang siya'y naghihingalo
dahil parang pahirap na isinulat ang mga salita. Ano nga kaya ang silbi ng logbook na ito sa imbestigasyon sa kaso? Ito na nga kaya ang puzzle piece na bubuo sa buong larawan ng krimen? Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng kasong ito. Nakapangalan sa isang Ricardo Chavez Jr. ang mensaheng iniwan ni Christy sa kanyang logbook. Kung sino ang taong ito ay dito itinutok ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Binuo nila ang Task Force Binakayan Kawit Massacre at nagsagawa ng serye ng investigasyon sa kaso upang matunton ang noon ay itinuturing nilang suspect na si Ricardo Chavez Jr. o RC. Napag-alaman ng mga pulis na itong si RC ay may utang pala kay Christy ng halagang 20,000 pesos. Ayon sa mga pulis, hinala nila na ang tunay na pakay talaga ng mga suspect ay si Christy at nadamay lang ang dalawang lalaking kasama nito. Napag-alaman din ng mga pulis na pinsan ni Christy si Ricardo Chavez Jr. Pinuntahan nila si RC sa tahanan nito sa Bacoor, Cavite, subalit hindi na siya doon umuwi. Tanging ang ama na lamang ni RC na si Ricardo Chavez Sr. ang humarap at sumagot sa mga katanungan ng mga pulis. Ayon kay Mang Ricardo, ilang araw nang hindi umuwi si RC sa kanila at sinabi rin niyang makikipagtulungan siya sa mga pulis oras na magpakita o tumawag sa kanya ang kanyang anak. Hindi nagtagal ay tumupad naman sa usapan si Mang Ricardo at tinawagan ng mga pulis upang ipagbigay alam sa mga ito ang napag-usapan nila ng kanyang anak. Inamin ni RC sa kanyang ama na siya at 3 iba pa ang responsable sa pagpaslang sa sarili niyang pinsan at mga kasama nito sa bahay. Subalit hindi niya nakumbinsi si RC na umuwi at sumuko sa mga pulis. Subalit sa ikalawang pagkakataon, nang muling tumawag si RC sa kanyang ama, muli nitong kinumbinsi ang anak na umuwi na sa kanilang tahanan sa Bacoor. Sa pagkakataong iyon, ay hindi naman nabigo si Mang Ricardo at napapayag naman niya ang kanyang anak. Napagkasunduan nilang mag-ama na magkita sa isang restaurant sa Barangay Zapote sa Las Piñas City. Ang pag-uusap na ito ni Mang Ricardo at ni RC ay ipinaalam ni Mang Ricardo sa mga pulis. Samantala, nakipagtulungan ng mga pulis sa CIDG Imus Cavite upang manmanan ng pag-uusap ng mag-ama sa loob ng restaurant tulad ng napag-usapan. Agad silang pumwesto upang mahuli ang suspect at sa senyales ni Mang Ricardo, mabilis na kumilo sa mga pulis. Pagkakita sa senyales na kanilang hinihintay bago arestuhin ang mga suspect. Hindi na sila nanlaban pa at sumama ng matiwasay sa mga pulis. Ayon sa salaysay ni RC Chavez Jr., ika-28 ng Enero taong 2011 nang planuhin nila ng kanyang mga kasamang sina Rodel Villasquez, Hannibal Fernandez alias Baldo at Rafi Hempisao ang panluloob sa bahay ng kanyang pinsan na si Christy Zamoro, Edgar Cerida at Dennis Panganiban. Ayon pa kay RC, dahil sa kagustuhan niyang magkapera para sa kanyang pamilya, kaya niya nagawang pagnakawan ang sarili niyang pinsan. Kaya noong ika-29 ng Enero taong 2011, hindi na sila nagdalawang isip at doon na nila isinagawa ang kanilang maitim na plano. Noon ay tinungo ni RC ang bahay ng kanyang pinsan at sinabi niya dito na hindi pa siya makakabayad sa utang niyang 20,000 pesos. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ni Christy at RC, habang ito ay nakikiusap sa kanyang pinsang si Christy, binantaan siya ni Edgar na may kalalagyan si RC kung hindi pa ito magbabayad ng kanyang utang. Dito na nagdilim ang paningin ng grupo ni RC at sinimulan na nilang igapos ang 3 sa loob ng bahay ni Christy. Habang nakagapos ay tinanong nila si Christy kung nasaan ang pera. Dahil may busal ang bibig, isinulat ni Christy ang kanyang sagot sa isang logbook at ito na nga ang nakasulat na withdraw ako. Subalit hindi naniwala ang mga suspect sa isinulat ni Christy na magwi-withdraw pa ito ng pera. Kaya't inundayan na nila si Christy ng saksak. Dahil wala silang nakuhang pera maliban sa 2,000 piso at ilang cellphone.
napagdesisyonan ng grupo na tuluyan na ang mga biktima dahil nakilala na sila ng mga ito. Si Elias Baldo ang tumapos kay Edgar habang si Rafi naman ang tumapos kay Dennis sa loob naman ng CR. Inamin din ni RC na wala talaga silang planong patayin ang mga biktima, subalit nagkaroon lamang ng komosyon. Sabog din daw sila sa ipinagbabawal na gamot ng araw na iyon, kaya nila nagawa ang karumal-dumal na krimen. Labis naman ang kalungkutan ni Mang Ricardo dahil sa nangyari sa anak at ang kinahinatnan nito dahil sa nagawang krimen. Humihingi din siya ng patawad sa mga pamilya ng mga biktima. At ayon naman kay RC, labis niyang pinagsisisihan ang kanilang nagawa sa sarili niyang pinsan at nakahanda naman siyang akuin at harapin ang parusang nararapat para sa kanila. Matapos ang extrajudicial confession ni RC at isa pa niyang kasama, agad din namang sumuko ang dalawa pang mga suspect na sina Rafi at Baldo. Ipiniit sila sa CIDG headquarters sa Imus, Cavite at nahaharap sa kasong robbery with multiple homicide. Sa huli ay pumabor ang desisyon sa mga pamilya ng mga biktima at nahatulan ng mga suspect ng habang buhay ng pagkabilanggo o reklusyon perpetua. Sila ay inilipat sa New Bilibid Prison upang doon pagdusahan ang kanilang kasalanan.